Mga suki, magandang araw po sa inyong lahat. Marinaldo po sa Edo Boss. Ako po si Joseph, Sari-Sari Store Owner. Ito po ang ating mini podcast. Ang pag-uusapan po natin dito ay ang update ng ating mga price at mga bagong produkto na dumating at yung mga nagabagong presyo mula noon hanggang ngayon. Tara, simulan na natin. Ang bago po nating price ngayon ay ang Nescafe Creamy White. Kasi 138 po nito ang dating presyo. Ngayon po ay makakuha nyo na lang po sa amin ng 118. Yun po ang presyo niyan. Bumaba siya ng 20 pesos. At sunod naman po ay yung palm oil, yung cooking oil po natin. Ang dating niyang pong presyo ay 280 at bababa po siya ng 4 na piso kaya magiging na lang po siyang 276. Good news po yan kasi bumaba yung mga presyo ng ating mga ilang produkto. At meron din po na tayo mga dumating na bagong mga produkto. Kasi last week po naubusan po tayo ng Lion Tiger. Meron na po tayong Lion Tiger ngayon. At yung mga food flavoring po, meron na ulit tayo yung vanilla. At yung SB1 matawag talaga doon ay. Hindi, yung styro po siya, nalalagyan ng spaghetti, meron na po ulit tayong dumating. Kaya lang po medyo mahal po ang presyo niya. Kasi ang dating presyo po namin dito niya sa tindahan ay 3 pesos. Ngayon po, ang binta na po natin ngayon ay 4 pesos kasi tumaas po siyang presyo. At yung Papa Ketchup din po ay meron na rin po tayong dumating, yung sa bottle. Meron na po tayo niyang dumating. Isa pa, yung Tintay Batis na sa bottle din, meron na rin tayong dumating niyan. At yung mga Zunrox, yung Zunrox na 500, saka yung litro, meron na rin po tayong dumating. Yan po ang mga bagong dating ngayong linggo. Kasi ang pagbigay natin ng mga update, yung mga deliveries pa po yan nung Friday, Saturday, and yan po, dyan po sa araw na yan po yung deliver. At partly din po, yung pag Monday po, meron din deliver pa rin pong mga supply, kaya po sinabay ko na rin po. Kaya yung oil natin, deliver po siya ngayong Monday. Yun na po ang bagong price niya. Mag-rollback po tayo ng price ng 4 pesos per gallon sa palm oil. At doon naman sa may sabi ko sa creamy white, yan naman po ay kasi meron silang nakabundle siya at meron din siyang discount. Kaya ganun po ang presyo ngayon. At kung niyo po ay yung Bear Brand din po ay meron din siyang nakabundle din po. I-remind ko lang din ulit. Meron pa po tayong Bear Brand na swak, yung 33 grams. 10 plus 1 po siya, libre po yung isang peraso. Pero ang price po natin dito sa store natin ay 111 po siya. At available pa rin po yung Bear Brand na dalawang Bear Brand na nakabundle. Ang presyo po natin na nakabundle na Bear Brand na 300 grams, dalawang perasong 300 grams, ang presyo lang po natin dito sa store ay 194. Yan po ang price natin. At yung Kopay ko product naman po ay meron pa po silang mga libreng isang piraso sa bawat isang haba. Kaya kung bibili po kayo ng isang habang kopi ko, meron pa po siyang libreng isang piraso. O sayang naman nun. Kasi pag bumili po kayo ng kalahati lang, syempre palagi ang sobra niyan ay sa akin. Ganun talaga. Para nagkakaroon ako niyan ng extra income. Mayroong bad news. Yung mga canned goods natin, yung di ba yung mga Coco Mama, Lucky 7, Argentina, ano pa yan? Mga yung meatloaf, pati yung meatloaf. Magtataas po siya ng 1 piso bawat piraso. Yan po ang i-increase niya. By February. Nag-abiso na sa amin yung aming supplier na mag-i-increase daw po ng price yung kanilang mga dinideliver na product. Ang i-aggregate daw po ay 1 peso per piece. Ibig sabihin nun, yung dating nakukuha niyo pong Coco Mama na ang presyo niya po ay 35, magiging na po siyang 36.
Yan po ang presyo niyan. Ngayon po, meron pa po tayong isang produkto na na-deliver din sa atin. At ito po ay yung 3Q Kumiya. Yung 3Q Kumiya po, ang presyo po natin dito niyan sa store ay 38. 38 ba? Kama, check ulit para sigurado. Yung bihon. Okay, check. Okay, tama. Ang presyo natin dito ng Kumiya 3Q, ang presyo po natin yan ay 38 lang po. At yan po ang presyo natin sa bihon. Kasi yung Super Q, ang presyo po niya ay 41. At available pa rin po yung ating harina. Ang presyo po natin dito per kilo ay nasa 34. At yung asukal po natin na brown sugar po, ang mura pa rin po. Ang brown sugar po natin sa ngayon, hindi pa rin po siya nagbabago. Ang sugar po, ang presyo, yung brown po ay 58 po, 900 grams. At yung wash sugar or 99 pong asukal ay 62 lang po. Available din po sa atin yung cornstarch, palabok, ano pa? Ano tawag doon? Yung palabok na sabi ko na, palabok, cornstarch, at pati pala yung chlorine powder. Available din sa atin. Mura lang po yun, 45 ata yun, yung 1/4. At yung cocoa naman po ay yung 200 grams niya po ay 50 pesos lang po siya. Ano pa? Meron din po tayong mga electrical supply, baka nasira na po yung mga ilaw, available din po sa atin yan. Ang pinakababa pong watts niya po ay 5 watts, ang pinakataas naman po ay 21 watts. Ang brand po niyan ay yung Focus. Focus brand po ang brand. Ang supplier lang po natin dito, niyan po ay nandito rin po sa Naga. Kaya wala po tayo niyang problema sa supply. Ngayon po siguro mauubusan na naman tayong Tapos ko na po yung pag-update ng ating mga produkto, yung presyo. Siguro punta na po tayo doon sa ating munting kwentuhan. Sa kwentuhan natin dito sa ating sari-sari store. Kung mapapansin nyo po, dito sa ating sari-sari store po ay wala po tayo ditong tinitindang alak at sigarilyo. Marahil po ay magtatanong po kayo bakit po walang alak at sigarilyo ang ating tindahan. Alam niyo po kasi ang ating tindahan ay malapit lang po kasi sa school at bawal po magtinda ng alak at sigarilyo sa malapit po sa school. Yan po, para maintindihan ng lahat. At pangalawa po, para na rin pong, alam niyo ba yung sinasabihan natin yung ating mga anak na, anak, wag kang magbibisyo. Siguro narinig niyan. Wag kang iinom. Wag kang maninigarilyo. Di ba? Pinagbabawal natin yan sa ating mga anak. Ngayon po, para naman po, kumbaga, ma-reinforce ang salitang ganon. Kasi tayo ay isa na rin magulang, meron na rin po tayo nagbibinatang anak o binatang anak na, mas pinili ko na rin po na wag na rin itinda yung alak at sigarilyo sa dahilang, di ba sinasabihan natin na bawal manigarilyo, bawal mag-uminom ng alak? Kung sabihin natin ng bawal, tapos andyan lang naman sa istante mo, madami kang tinlang alak, madami kang tinlang sigarilyo. Di ibig sabihin, pag may pera kang pambili, hindi bawal. Bawal pag wala kang pambili. At kaya siguro, mas pinili ko po talagang wag na siyang itinda. Unang-una po, tulong na rin po dito sa aming community. Kasi po, sa palibot po ng aming subdivision ay may mga urban housing po. Siyempre, kung titinda po natin yung mga sigarilyo, alak, parang tinotolerate po natin yan na yung madami pa namang mga kasalito sa purpose. Bawal yung magbibisyo. Bawal yan silang magsusugal. At tapos, titinda ka niyan, parang tinotolerate natin na kasi yung access madali lang. Sa akin kasi ang aking pananaw kasi kung gusto niyong tumulong sa ating gobyerno, pinakamainam na
yung mga hindi pwedeng itinda, huwag mo niyo na pong itinda. Kasi kawawa naman yung mamamayan. Parang isipin niyo na lang, kailangan nating tumulong sa ating gobyerno, pero dapat seryosohin din natin kasi 'di ba, yung pag nasobrang nalasing yung mga tao, ano mangyayari niyan? Although nakakakuha ang ating gobyerno diyan ng buhis, pero kung titingnan po natin, mas madami pong imbes pambili na nila ng gamit ng mga bata, pambili na nila ng pagkain, ibibili pala nila ng bisyo. Mahirap naman, 'di ba? Kaya ang sabi naman ng ibang mga tao, ang sabi sa akin, kahit hindi ka tuminda, titinda naman yung iba. At least sabi ko naman sa kanila, ang sagot ko, at least hindi ko na yan magiging cargo de conscience. Kasi malinis ang aking dibdib na talagang hindi ko siya tinitinda. Ganun po. At una po, at isa pa po dyan, syempre, pag hindi ka po nagtitinda ng mga alak at sigarilyo, makakabawas din po yan sa bayaran nyo sa buhis. Kasi mahal po ang bayad sa buhis ng mga alak at sigarilyo. Maging po doon sa City Hall, kapag nagtitinda ka ng alak at sigarilyo, mahal po ang babayaran naman yan. O, di ba? O, ayan na po ang ating napagkwentuhan ngayon. Siguro naman, ano pang gusto niyong pag-usapan natin? Chat nyo na, comment nyo na lang po dyan sa baba ng sa aking post ng videos. At paki-follow na rin po ako sa aking social media, sa Facebook. At subscribe na rin po kayo sa YouTube, sa aking YouTube channel. Para na rin po lumaki ang ating channel at makatulong din po kayo sa akin. Kasi habang po kayo nagko-comment, nagre-react po kayo at nagsasabi kayo ng gusto niyo pong maging topic natin o kaya dapat natin pag-usapan, di mas maigi naman po para malaman ko naman kung ano ang gusto nyong marinig galing sa akin. At isa pa po, ito po ang aking paraan para po ako sa inyong makapag-connect sa aking mga suki. Kasi po ang ating mga suki po dito sa aming tindahan, sa aming sari-sari store, andyan po sa Metro Home, sa Villa Karangahan, dyan po sa Clupa, dyan po sa part ng Libuton, at dyan po sa Villamart, pati doon po sa may Kapilihan, nakakarating pa din po yan sa amin. Kasi mga walking distance lang naman dito. Dito po kami sa Philobel, at meron din kaming mga customer pa din po sa may Haring Kanaman. Dyan din po sa may parte po ng northbound terminal ba yun? Yung urban pa din po dyan, yung housing. Nakakarating pa din po yan sa amin. Kaya araw-araw po silang bumibili. At salamat po sa pag-patronize nyo po ng aming sari-sari store. At sana po yung mga tao pong hindi pa po nakapunta sa amin, hindi pa po nakabili, punta po kayo dito sa amin para naman po kayo po ay aming mapagsilbihan. At kung may mga produkto po kayong gusto namin i-carry out, sana po pwede nyo pong i-comment doon sa aking post, o kaya naman po pagpunta nyo po dito sa aming sari-sari store, pwede nyo rin pong sabihin, at least po kapag nakakuha po tayo ng mapagkukunan ng supply, di titinda po natin. Kapag hindi po, sikapin po natin makapaghanap. Anyway po, palagi naman pong bukas ang ating tindahan from 6 a.m. to 8 p.m. Diyan po ang ating pagbubukas ng tindahan. Pero po pag weekend po, medyo late na po tayo nagbubukas pag weekend kasi po, una po, magpapahinga tayo ng kaunti at mag-walking, magsisimba at mamalingki sa para yung pang-ulam natin sa buong sanglinggo. Okay po, dyan na po siguro matatapos ang ating kwentuhan ngayong araw ng Lunes, at ipopost po natin ito sa Martes. Salamat po sa inyong lahat, at sana po di po kayo masawa at hindi po tayo dapat sana magkasawaan. Alam niyo po, nangungulit palagi po ako talaga. Nangungulit na po ako. Kasi po, ito lang po kasi naisipan kong paraan para po makapag-connect po sa inyong lahat. Alam ko naman po, lahat po kayo palagi may hawak ng cellphone at nag-i-scroll. Sana po ay masama din po ako doon sa makikita nyo na doon sa mga feed ka ng
yung mga cellphone. Kasi pa nag-scroll kayo, nakikita nyo naman mga lahat ng mga post ng mga tao. O, kaya po yung mga nandito lang po sa ating lugar, sa Naga, sa Philippine po, dito po sa aming mga karatig barangay. Sana po makita niyo rin po ang aking post. Thank you po at sana po see you po again sa susunod. Diyan na po magtatapos. Bye-bye. See you.